Hi guys, this is Mitch, and welcome to another video of me talking in front of the camera. So for today's video, we are going to try a new segment, and that is #Storytime with Mitch. Bakit nga ba ako nag-English? Ayun na nga, story time with Mitch. So ano nga bang ikikwento ko sa inyo ngayong araw na ito? Ikikwento ko sa inyo ngayong araw na ito ang first experience ko sa pag-audition sa Cinemalaya. Ayun. So nangyari ito noong October 15, 2016. And actually, meron akong pasok noon, Saturday yun. After nung class ko, kasi half day lang naman yung class ko, last class ko is parang mga 11 a.m. ganyan. Pumunta ako mag-isa doon sa Cultural Center of the Philippines sa CCP. Since yung LPU Manila is sa Intramuros lang, malapit lang siya kahit papano sa CCP sa Rojas Boulevard, I tried auditioning. Kaso ako lang mag-isa kasi hindi ko alam kung bakit ayaw nilang sumama. Yung mga friends ko ayaw sumama kasi may gagawin sila or may kikitain silang iba. So ako nga lang yung mag-isa na nagpunta doon. As in, ako lang talaga mag-isa. So, syempre, as a first timer na mag-audition, syempre kinakabahan ako. At saka, never akong nag-audition sa theater organization ng college namin sa university namin. So, parang, ayun, parang hindi ko rin alam, kinakabahan din ako ng mga panahon na yun kasi wala akong ka-idea kung ano yung mga mangyayari sa pag-audition ko sa Cinemalaya na yun. So, ayun, nagpunta ako doon, nakarating ako sa CCP, hindi ko alam kung anong mga oras yun, pero ako lang mag-isa, umuulan-ulan pa yun, oh my God, tapos wala akong dalang payong, tapos ang suot ko pang shirt nun is yung cast shirt ko na kulay black. Pumasok ako sa loob ng CCP sa may first floor. Then, sinabi ko sa guard na sa audition po ng Cinemalaya. And then, sinabi niya dun lang daw sa taas. Nakalimutan ko na kung ano yun, kung ano yung place. Kasi it's been a year and makakalimutan talaga ako, so nakalimutan ko. And then, umakyat na nga ako doon. Diba, katulad ng kwento ko sa inyo sa 30 Facts About Me, sobrang mahihain ako in person. So, may mga nakikita ako ng mga tao na gusto kong kausapin, pero nahihiya ako na kausapin sila kasi hindi ko alam, baka kasi ma-reject ako. So, ayun, ako lang mag-isa na nakaupo. Tapos, hirap ako, nahihiya ako na hindi ko alam kung saan ako kukuha ng mga number kasi nakikita ko lahat ng mga tao na meron silang mga number na dinidikit sa t-shirt. And I was like, kung mag-audition ako, kailangan may ganyan din ako. And then, ayun, medyo nilakasan ko yung loob ko and I asked them kung saan nakakakuha nun. And then, ayun, tinuro nila sa akin, ganyan. And then, nakakuha ako, nag-register ako, tapos 161 yung number ko. I forgot yung kusan ko nalagay yung ID or yung parang maliit na number na yon, audition number. Kung nakita ko sana, yung papakita ko sa inyo. Ayun na nga, hindi ko nakita. So, ayun, dinikit ko siya sa t-shirt ko and mga, nakarating yata ako ng CCP ng mga alauna or alas 12. Hindi ko sure. Kasi 11:30 yung tapos ng Filipino class namin, which is our last subject nung araw na yon, ng Sabado. And then, nakaupo lang ako sa may isang sulok doon. Nakaupo lang ako doon. Oh my gosh, nakakahiya. Kasi, ang dami tumatakbo sa isip ko. Plus, nalobat pa yung phone ko. Tapos, yung phone ko, very, ano na siya parang mabilis malobat, ganyan. Hindi naman siya parang, kasi mabilis talaga siyang malobat, nakakaloka. Samsung Galaxy A. So, wala akong mga pictures or anything. Selfie ko lang with the audition number. And then, ayun, nag-antay ako ng ilang oras. Mga alas 2 yata ng hindi. Nakaupo lang ako sa isang sulok na iyon. And then, 2 o'clock, nag-aantay pa rin ako. And then, nagugulat na lang ako kasi yung mga tao doon, yung mga nag-audition, nagugulat ako kasi akala ko, parang katulad ko na parang okay, audition na ikaw lang mag-isa, ganyan. Nagugulat ako kasi like, magkakakilala sila na, uy, hi, hello, uy, nandito ka pala, like, okay. So, parang, naisip ko, siguro, yung mga taong nag-audition na yon is parang may mga agency sila and then nagkakakita-kita lang din sila. Pero parang, some kind of connection na wala ako sa kanila kasi nga first timer lang din ako and then hindi ko rin alam kung bakit ako nag-audition ng mga panahon na yun. Parang maybe tinry ko lang na what if, ganyan. I-risk mo lang kasi try to pursue and try new things, diba? And try to explore para naman may maikwento sa ibang mga tao. Yun na nga, nakaupo lang ako sa sulok and nagugulat na lang ako na nag-hi-hi sila sa iba't ibang tao. And I was like, ilang oras akong nakaupo lang doon and I was like this, oh my God. And mind that, oh my goodness,
may mga bata rin na talagang very gamay na nila yung field na yon, yung mga pag-audition. And then, may mga nauunang mga kids doon. Hiwalay yung adults and kids sa pag-audition. And, nung nakita ko yung isang bata, tinanong siya ng nanay niya kung, ano nangyari sa sa pag-audition nyo, ganyan. Tapos pinento naman ng anak na parang normal lang talaga na nangyayari sa kanila na nag-audition sila sa mga ganong uri ng mga emerald. Ako, parang siya, parang na-amaze ako. After ilang oras, mga 4 o'clock na yata ako tinawag ng 161. And 161 or 171, hindi ko sure. Basta ayun na nga, tinawag na kami and then may dala kaming parang 8x4 na picture namin with our contact details sa likod. Ayun lang yung hawak ko. Napila kami nang susunod, papasok na kami, binigay na namin yung mga picture namin and stuff. Tapos nakakaloka lang kasi yung picture ko dun na binigay is may bangs pa ako, pero yung pagpasok ko dun sa nung nag-audition ako is wala na akong bangs. So, kasi wala na akong mahanap na ibang pictures. Tapos yung iba kong mga kabatch na pumasok dun sa audition is nakita ko like mga graduate sila ng UP. Like, oh my God. Hi po. Tinanong ko yung isa kong katabi, taga-Iligan pa yata siya or taga-Iloco. Ganon yung kalayo. Ganon siya kalayo. Tapos nag-try lang siya na mag-audition dahil trip niya lang mag-audition and kasama niya yung mom niya. Kasi parang mas bata siya sa akin ng 1 year. 17 ako nung mga panahon na yon and 16 siguro siya. And then, merong unang tao na nakatayo sa akin. Parang 6 yata kami sa isang linya. Tapos, yung isang lalaki is nandun siya sa left ko. And then, ako yung pangalawa and then the rest, iba na. Nasunod na nila yung iba. E di tinanong siya, what is your name? Okay, tell me something about yourself. Anong pangalan mo? Ganyan-ganyan. Blah, blah, blah. And then, ako naman, sinabi ko, hello, my name is Michelle Videndon. Ganyan. I tell something about myself. And then, kami ng audition piece namin. So, yung audition piece ko, yung monologue ko, is yung kay Vilma Santos, yung confrontation sa anak. Like, oh my goodness. At sa sobrang kaba ko, nakakaloka, para mga 2 lines lang yata yung nasabi ko and then I stopped there. Pero, ayun, sobrang tinignan ko talaga yung camera like this, so ganyan putik na yan. Oo, grabe ako ganyan. Basta nilabas ko lahat ng feels ko kasi one time, one shot lang yun for me. And first time ko yun. So parang, gawin mo na lahat ng kaya mo, ibuhos mo na lahat ng kaya mo. And then after that, ayun na, next na mga tao. And then, ayun, after that, after nung 6 na kami, tinanong kami kung sinong marunong sumisid, taas lang daw ng kamay, sino yung marunong mag-rap, sino marunong mag-bike, pero, alam nyo guys, hindi ako nakapag-taas ng kamay kahit sa isa sa mga doon, kasi hindi talaga ako marunong kahit isa sa mga nandun. Just a quick interruption from the present. Ngayon ko lang naalala na bukod sa mga iba pang tanong, tinanong din kami kung sino ang willing mag-bear o maghubad. Kaya naman, wala talaga akong napagtaasan ng kamay. Hindi ako marunong sumisid kasi, di ba, muntik na ako malunod noong dati pa nung bata pa ako. So, takot na talaga akong lumangoy. Sumisid pa kaya. So, pagra-rap, walang pumasok na kanta sa isip ko ng mga panahon na yon. And kasi ng mga panahon na yon, nakakaloka is nung nagtaas yung mga iba ng kamay sa rapper, is pinag-example sila na mag-rap. So, nag-rap sila doon. At saka buti na lang hindi ako nagkunyari na marunong po ako ganyan-ganyan. Kasi walang pumapasok sa isip ko na rap. Marunong naman ako mag-rap, pero wala talaga pumasok sa isip ko na any kanta na rap. Ang nasa isip ko is yung yung Salbakuta, Stupid Love. Hindi ko naman alam yung mga rap lines to. And then yung bike, hindi talaga ako marunong mag-bike kasi nahihirapan ako mag-balance. Tung bata pa talaga. Pinag-aaralan kong mag-bike pero hindi talaga nag-feel talaga. Laging nagkakaroon ng gasgas yung mga tuhod ko. So, hindi ko na talaga in-attempt na mag-try ulit. Kaya hanggang ngayon, hindi ako marunong mag-bike. Ayun, after that, after ng ilang oras na pag-aantay, oh my goodness, is, ayun na yun. Since wala naman akong na-meet na Frenny, after nung audition, wala akong kausap sa labas na parang, uy, kamusta? Anong nangyari
sa audition mo, ganyan-ganyan. Wala. Lumabas na ako dun sa audition room, bumaba na ako sa escalator, lumabas na ako sa CCP, lobat na ako, umuulan na, ganyan, and then, umalis na lang ako na masaya pa rin. Kasi, first time ko talagang ma-experience na may mga lights, ang daming lights, tas may dalawang malaking TV, tas ang daming hilera ng mga directors. Nasa harap mo lahat ng mga director ng mga Cinemalaya short films na siguro gagawin nila. At ayun, sobrang malaking opportunity na yun para sa akin, and sobrang saya ko ng mga panahon na yun, and sobrang na-overwhelm ako na, ay, ganun pala yung industriya sa Cinemalaya. Ganun pala yung mga nangyayari kapag nag-audition ka. So, hindi ko alam sa iba kung ano yung mga pangyayari sa mga audition nila, pero ayun yung nangyari sa akin. Sobrang tuwa ko, and then pagka-uwi ko sa bahay, invento ko agad kay mommy, and then I posted sa Facebook kung ano yung mga nangyari. Basahin natin. There were lights, camera, directors, and staffs. To be honest, it was my first time. I went there on my own, all by myself. Ako, walang kakilala ni isa, habang sila biglang, "Uy, hi!" sabay yakap. And ayun na, nakwento ko na sa inyo. I waited for hours, halos lumabas puso ko sa kaba, pero after nun, ayun na, pa. It was indeed a grateful experience, hehehe. Wala nga lang picture kasi lobat ako, so imagine me waiting, staring blank sa mga tao dahil lobat ang show. So, ayun, I really had a great experience, kahit na nahihiya talaga ako ng bonggang-bongga at nilamon talaga ako ng hiya talaga na hindi ako nakapag-usap sa ibang mga tao. But then, I'm so thankful kasi na-try ko yun and finish ko yung fear na baka hindi ko na siya ma-experience hanggang pagtanda ko. Well, at least na-experience ko na siya ngayon, and I'm so happy about that. So, ayun, I think that's it. Ayun lang ang makikwento ko sa inyo, guys. So, ang bottom line nitong story ko ngayong araw na ito, itong life experience ko na ito, for me, inspirational siya. Try to risk things. Try to pursue new things. And try to explore different kind of things na hindi, baka mamaya hindi mo, na mamaya, yun na pala yung para sa'yo. Yun na pala yung passion mo. Yun na pala yung tatahakin mong landas na makakapagpabuti sa buhay mo. I mean, ayun, try to pursue new things. And huwag kayong matakot, face your fears. Except lang sa wag magiging mahiyain, okay? Ayoko na maging ganon. Hindi ko na talaga gagawin yun, I swear. Hindi na talaga ako magpapakamahiyain. Kakapalan ko na talaga mukha ko. Tsaka ayun, be positive lang sa sarili mo and give out the best. Gawin mo na lahat ng best mo para hindi kayo magsisi in the end. So, I hope guys, meron kayong natutunan na live inspirational sa buhay ko na nangyari sa first Cinemalaya audition ko. I hope meron kayong mai-apply. And then, ayun, sana suportahan nyo yung upcoming Cinemalaya 2017, yung mga short films doon. Let's support indie films. Keep loving local films, indie man or mainstream. Keep supporting them. No to piracy, no to downloading, and no to watching to different pirated websites. Huwag niyong gawin yon, okay? So, if you enjoyed this video, please hit the thumbs up. Comment down below kung ano pa yung mga gusto niyong gawin ko sa mga susunod ko pang video. Subscribe to my channel kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko. And let's keep in touch. Click mo lang yung mga social media accounts na nasa description box. So, yan na lang muna sa ngayon, guys. Let's see each other again. See you again in my next video. Bye!